Ikalima ng Agosto, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 6.4 magnitude na lindol niyanig ang Sarangani. Wala pang naganap na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Higit sa 73 million pesos secret fund sa 2022, dapat isauli ayon sa COA. Pagpasa sa Magna Carta of BHW, susi sa pagsugpo ng stunting. Ligtas na paaralan, layong isabatas ng Kamara. DA hindi magpapatupad ng import ban sa bigas bilang paghahanda sa epekto ng nalalapit na El Nino. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, 6.4 magnitude na lindol ang yumanig sa Sarangani, Davao Occidental ngayong tanghali, ganap na alas 12:14 na ang sentro ay nasa 37 kilometro timog kanluran ng Balut Island. Naramdaman ang lindol na intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City. Samantala, intensity 4 naman sa Kiamba at Malungon, Sarangani at Tupi, South Cotabato. Sa ibang balita, nilinaw naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi pa naaaresto si Senator Bato de la Rosa gaya ng mga kumakalat na balita na ito ay naaresto na. Ayon kay Remulla, wala pang pag-aresto kay Senator Bato at hindi totoo na siya ay nahuli na. Aniya, napakaraming fake news at kung sakali man, ito ay manggagaling sa kanila kung nahuli na dahil sila ay nananatiling transparent sa kanilang trabaho. INP would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Sinabi rin ni NBI Director Melvin Matibag na wala sa NBI si De La Rosa kung kaya't hindi niya masasabi na ito nga ay nahuli na. Sa ibang balita, dapat isauli ng Office of the Vice President ang 73 million pesos na confidential funds na ipinag-utos ng Commission on Audit na i-disallow maliban kung maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. Ito ay ayon kay COA witness na si Roderick Wamil. Mula sa Senado, panoorin ang kabuuang ulat hatid ni Jade Buhoy. Sa ikalabing-tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling tumistigo si dating State Auditor Roderick Wamil, kaugnay ng umano'y paggamit ng confidential funds ng OBP at DepEd. Ayon kay Wamil, final na ang notice of disallowance ng COA na nag-uutos sa OBP na isauli ang 73 million peso na confidential funds na iginastos noong 2022. Maliban kung maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court dahil hindi sapat ang mga dokumentong isinumite upang patunayan kung saan ginamit ang pondo. Sinabi rin ni Wamil na walang official receipts ang OBP sa liquidation report nito para sa 125 billion peso na confidential funds noong 2022. At sa halip ay 849 acknowledgement receipts ang isinumite ng OBP at DepEd na aniya ay kauna-unahang pagkakataon sa kanyang panunungkulan na puro acknowledgement receipts ang isang ahensya sa ganitong liquidation. Samantala, nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na walang conflict of interest si Defense Counsel Michael Poa sa pagtatanggol kay VP Sara. Sa kabila ng pagdalo niya sa isang 2023 meeting sa COA kaugnay ng paggamit ng confidential funds.
Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Bam Aquino, nilinaw ni Wamil na hindi tiyak na pinapayagan o pinagbabawal ng Joint Circular ang paggamit ng aliases o code name sa mga tumatanggap ng confidential funds dahil wala umanong tahasang probisyon tungkol dito. Matapos madismiss si Wamil bilang testigo, iniharap ng House Prosecution si CAO-ICFAO State Auditor Sailin Del Campo na ayon sa impeachment court spokesperson Reggie Tongol ay mas kaunting usapin ang tatalakayin batay sa pre-trial order at pre-trial brief ng prosecution. Sa susunod na linggo, inaasahan na magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay ng paghaharap ng karagdagang ebidensya at pagtatanghal ng mga testigo kaugnay ng unang article ng impeachment complaint. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, kasalukuyang nakakaapekto ang bagyong Maymay sa Northern at Central Luzon na may lakas na hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Huling namataan ang sentro ng bagyo higit 100 kilometro sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur at tinataya itong magla-landfall sa La Union o Ilocos Sur Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng umaga. Kasalukuyan itong nakakaapekto sa halos buong Luzon kung saan nakataas na ang wind signal number 1 sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Habang wind signal number 2 naman sa La Union at Ilocos Sur. Asahan ang pagbugso ng malalakas na hangin at pag-ulan lalo na sa mga apektadong rehiyon na may banta rin ng malawakang pagbaha at landslide. Nakataas din ang gale warning at pinagbabawal na pumalaot sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan maging sa ibang karatig lugar nito dahil posibleng umabot ng hanggang 4.5 metro ang taas ng alon o katumbas ng 1.5 palapag ng gusali. Bukod sa bagyong Maymay, nakakaapekto rin ang southwest monsoon o habagat sa nalalabing bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, maging sa ilang parte ng Mindanao na nakakaranas ng pagbugso ng hangin at mga pag-ulan. Susunod sa News Force. Pagpasa ng Magna Carta of BHW, susi sa pagsugpo ng stunting. Ligtas na paaralan, layong isabatas ng Kamara. DA hindi magpapatupad ng import ban sa bigas bilang paghahanda sa epekto ng nalalapit na El Nino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.